Tapos, ng 35 taong pagtatago sa kasalanan, hindi na kinaya ng katulong na si Marisa ang labis na konsensya. Sa gitna ng hardin ng palasyo, nabunyag ng pinakamalaking lihim. Buhay ang panganay na anak ni na King Charles at Elizabeth, at siya ay walang iba kung hindi si Marlon Whitman. Dahil dito, pumatok ang galit ni King Charles. Hinarap at sinampal niya ang traidor at makasariling si Queen Matilda bago ito pinakulong sa rehas ng palasyo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gulo dahil ang kapatid nitong si King Rufus ng North Kingdom ay naghahanda na para sa isang malaking giyera laban sa Wales. Samantala sa Z-City, nagkaharap muli sina Charles at Elizabeth. Matapos ang mahabang panahon, isang balitang magpapatibok muli sa puso ng isang ina. Ang katotohanan ng anak na matagal niyang iniyakan ay buhay pa. Puno ng galit, paghihiganti at pag-asa. Alamin natin kung paano haharapin ng bawat isa ang mga katotohanan na ngayon lang lumabas. Simulan na natin. Mommy, tahan na. Tingnan mo yung mga mata mo. Namumugto na sa kakaiyak. Mula kagabi ka pa ganyan. Pag-aalo ni Dylan sa kanyang ina. San, sobrang sakit. Hanggang ngayon, nandito pa rin ang sakit sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa anak ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. 5 taon siyang nandito sa Wales, ngunit nadaig ako ng kaduwagan upang kausapin siya. Nakontento lang ako sa mga stolen pictures na ipinapakita mo sa akin. Hinintay ko pa talaga na dumating si Matilda. Mommy, hayaan mo na munang makapag-isip si Amaya. Don't worry, tutulungan kita upang ipaliwanag sa kanyang lahat. Hindi rin madali ang mga pinagdaanan mo ng mahabang panahon. Saksi ako kung paano ka nagtiis at naghirap na hindi makita yung anak. Tinapik-tapik ni Dylan ang likod ng ina habang nakayakap ito sa kanya. Salamat anak. Kung buhay lang sana si Marco, siguro kasing edad mo siya. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Kahit papaano, naibsan ang pangungulila ko sa 2 anak ko. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo, Mom. Kung hindi niyo ako tinulungan noon, siguro nasa kulungan pa rin ako ngayon. Naluluharing wika ni Dylan. Malaki naman talagang pasasalamat niya dahil tinulungan siyang makalabas ng kulungan ng Mommy Elizabeth niya. Nakulong kasi siya sa salang pagpatay sa sarili niyang ama. Hindi na kasi niya matitiis ang pambubugbog nito sa kanilang ng kanyang ina, kaya nagawa niya itong patayin. Nakatungtong lang siya sa edad ni 18 noon nang maging kriminal na siya. Nakakatawa lang dahil malaki na siya, bugbog sarado pa siya noon sa kanyang ama, lalo na kapag nalalasing ito. At ang kanyang ina wala na ring magawa dahil mahina na rin ang katawan nito. 35 years old na siya ngayon at parang kailan lang, 17 years na nakalipas, hindi pa niya nabibisita ang kanyang ina. Anak, hindi ka pa nakauwi sa inyo. Parang nabasa naman ng Mommy Elizabeth niya ang kanyang iniisip kaya nito naitanong sa kanya. Hindi pa kami nagkita, Mom, ngunit lihim ko pong pinalagyan ng CCTV camera ang loob at labas ng bahay niya upang masigurong ligtas siya. Sa monitor ko na lang po siya pinapanood. Pinapadalhan ko lang siya ng groceries at pera linggo-linggo upang hindi na siya magtrabaho. Kapag umuwi kasi ako, baka maalala ko lang ang aking ama. Hindi pa ako handa. Naaawa nang tumingin si Elizabeth sa kanyang adopted son. Kahit siya nahirapan din kalimutan ang nakaraan niya. Kaya hindi niya nalang pipilitin si Dylan kung ayaw pa nitong umuwi sa nanay nito. Ikaw ang bahala, son. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailan ka uuwi sa inyo. Kung ako nga ang tatanungin, pwede na rin na dalhin mo siya dito sa bahay upang makilala ko na rin siya. At syempre para magkasama na rin kayo. Suggestion niya dito. Pag-iisipan ko po yan, Ma'am. Sa ngayon po, hayaan niyo na muna ako makausap si Amaya. Bala ko pong sundan sila sa Pilipinas. Samantala, tula na pinapayungan ni Marisa si Queen Matilda habang naglilibot sila sa hardin ng palasyo. Naalala naman kasi niya ang kasalanan na nagawa niya 35 taon nang nakakaraan. Flashback. Marisa, kunin mo ang bata. Kung itatapon mo siya, ikaw nang bahala. Basta siguraduhin mo lang na mamamatay siya.
Hindi niya pwedeng manahin ng palasyo. Namumutla siya ng kinuhang natutulog na sanggol mula sa kamay ni Queen Matilda. Nag-aalala ako sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, kamahalan. Paano ko malaman ng Haring King Charles at ipapatay ako? Umiyak na sagot niya sa Reyna. Hindi, huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Sisigilin kong pamilya mo kapag hindi mo sinunod ang utos ko. Dahil sa takot, umiiyak na sinunod ni Marisa ang utos ng Reyna. Wala siyang naisip na paraan kung hindi ang dali ng sanggol. Kasalukuyan silang nasa ospital dahil kapapanganak lang ni Lady Elizabeth, ang kasintahan ni King Charles, at ito na ang bata na ninakaw ni Queen Matilda upang ipatapon sa kanya. Lalabas na sana siya sa ospital nang muli siyang nagtago dahil nakita niya si King Charles na sinalubong din si Don Rodolfo Whitman, ang matalik na kaibigan nito. Nakapag-asawa din ito ng Pinay. Nakatakda na sanang mga to na lumipat sa Pilipinas at doon magpatayo ng negosyo. Kaya lang naudlot dahil manganganak na rin ang asawa nito ngayon. Napansin niyang katulong na kasama ng mag-asawang Whitman. Matagal niya na rin itong kilala dahil palagi din itong sinasama ng mag-asawa sa tuwing bumibisita ang mga to sa palasyo ni King Charles. Psst, Carla, tawag niya sa katulong at pinayagan ito upang lumapit sa kanya. Uy, Marisa, bakit? Pabulong na tanong nito na makalapit na sa kanya. Kapwa sila Pinay, kaya kagad sila nagkakaintindihan. Carla, maawa ka. Tulungan mo ako. Kailangan kong mailabas ang batang ito. Umiiyak na wika niya. Nagtataka na tinignan ni Carla ang bagong panganak na sanggol na karga niya. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang pangalan ng wristband na suot ng bata. Marco Tuazon? Tinignan siya nito na may pagtataka. Marisa, bakit nasa yung batang yan? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka. Please, Carla. Tulungan mo ako mag-isip kung anong gagawin ko sa batang ito. Gusto ni Queen Matilda na itapon ng bata. Nakokonsensya ako. Kawawa naman ang sanggol. Bakit hindi mo nalang ibalik yan kay Lady Elizabeth? Tsak na magkakaroon ng gulo kapag nalaman nilang nawawalang anak nila sa nursery room. Kinakabahan na payo sa kanya ni Carla. Palingalinga sa paligid si Marisa. Sinusuri niya kung may nakakakita sa kanya. Nagtago na rin siya sa sulok na hindi mahagip ng CCTV. Hindi pwede. Papatay ni Queen Matilda ang pamilya ko kapag lumabag ako sa pinag-uutos niya. Umiiyak na wika ni Marisa. Malaking problema nga yan. Ano naman ang maitutulong ko? Takot na rin ako madami sa gagawin mong ito, Marisa. Carla, please. Dali mong batang ito sakaling uuwi kayo ng Pilipinas. Hindi ko siya kayang patayin. Ano? Gulat na sagot ni Carla. Hindi pwedeng sinasabi mo, Marisa. Baka magtaka si Don Rodolfo na may dala kong sanggol. Mas lalong malalaman ni Lady Elizabeth na tayong kumuha sa anak niya. Hindi na mapakali si Myrna habang palingalinga siya sa buong paligid ng ospital. Natakot siyang baka mahuli sila ng dala ang sanggol. Carla, paawa ka naman. Kawawa naman ang pamilya ko kapag hindi ko nasunod ang utos ni Queen Matilda. Dalhin mo na siya sa Pilipinas. Doon malayo siya sa kalupitan ni Queen Matilda. Nasa ganun silang pag-uusap nang makita nilang lumabas ang isang nurse mula sa delivery room kung saan nanganak ang asawa ni Don Rodolfo. Karga nito ang sanggol papunta sa nursery room. Sabay silang nagkatingin ng dalawa, waring parehong laman ang kanilang isipan. Hinintay na muna nila na makalabas ang nurse at sunod na rin na pumasok sa loob. Doon hinahanap nilang batang nilagay nito sa crib at pinalitan yon ng batang karga ni Marisa. Parang naiihi si Clara sa sobrang kaba dahil sa ginawa nila. Panay pa ang sign of the cross niya. Hinubad ni Marisa ang wristband na suot ni Marco Tuazon at pinalitan yon. Simula ngayon ha, ikaw na si Marlon Whitman. Uwi ka nito at binigay kay Clara ang isang batang pinalitan nila. End of flashback. Hey Marisa! Sigaw ni Queen Matilda. Ay, Marlon Whitman! Napasigaw si Marisa dahil sa sobrang gulat nang sinampal siya ni Queen Matilda. Kunot noong tinignan ng Reyna ang katulong niya. What is going on with you, Marisa? I've noticed you're always acting stupid. And it's getting worse now. And why did you mention Marlon's name? Parang iiyak na binalingan ni Marisa si Queen Matilda. Hindi na talaga niya kayang itago pa. Para na siya mababaliw. Nagkasalubong naman ng kilay ni King Charles nang maabutan ng dalawa sa hardin.
Magpapahangin sana siya, ngunit nandito rin pala si Matilda. Akmang tatalikod na siya nang marinig niya nagsalita ang personal maid nito. Majesty, nothing. What's wrong? Tell me what's bothering you? Hindi naniniwala si Queen Matilda sa dahilan ng katulong niya. Alam talaga niyang may tinatago ito. Majesty Queen, may kasalanan akong nagawa sa'yo. Buhay pa ang panganay na anak ni na King Charles at Lady Elizabeth. Hindi ko siya nagawang itapon. What? Hindi makapaniwala si Queen Matilda sa narinig. Paanong buhay pang bata? At nasaan siya ngayon? Sa kasalukuyan, siya ang anak ni Don Rodolfo at Samantha Whitman. Si Marlon Whitman. Anong sinasabi mo? Buhay ang anak ko at siya si Marlon Whitman? Gulat na lumingon ang dalawa nang marinig ang boses ni King Charles. Namumutla ang kanilang mukha nang makita ang sobrang galit na anyo nito. Ulitin mo ang sinabi mo! Galit na hinatak ni King Charles si Marisa. Sa isang iglap lang, nasa harap niya na ito. Namumutla ng mukha ni Marisa at tagaktak ang pawis sa noo habang nakatingin sa nanilisik na mata ni King Charles. Your Majesty King, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang itagong lahat ng ito sa'yo. Totoong sinasabi ko, anak mo si Marlon Whitman. Umiiyak na sagot ni Marisa. Tanggap niya na ang maaaring hatol sa kanya ng hari ngayon na umamin na siya. Bumagsak ang panga ni King Charles dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na mangyayari ito sa pamilya niya. Paano nangyari ito? Galit na binalingan niya si Matilda na kasalukuyang hindi alam kung anong gagawin habang pasulyap-sulyap sa kanya. Pakiramdam niya, biglang nanilim ang kanyang paningin sa sobrang galit nang makita niyang pagmumukha nito. Nanginginig ang buong katawan niya na sinampal si Matilda. Ang babaeng ito ang may kagagawa ng lahat kung bakit nagkaganitong pamilya niya. You bitch! Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari to sa mga anak ko! Garalgal ang boses ni King Charles sa sobrang pagpigil ng kanyang galit. Bumagsak ang luha ni Matilda habang hinahawakan ng pisngi niyang nasampal ni King Charles. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaranas na sinampal nito. Pakiramdam niya, nalaglag ang kanyang ngipin dahil sa lakas ng pagkakasampal nito, lalong napuno ng galit at puot ang kanyang puso. Ikaw Charles ang may kasalanan kung bakit nangyari to sa mga anak mo. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang mga bagay na ito sa iyong pamilya. Ginawa kong lahat para lang mahalin mo ko. Ngunit kapag pinapadama ko sa iyo yon, lagi mong pinaparamdam sa akin na si Elizabeth lang ang mahal mo at hindi ako. Sigaw ni Matilda habang dinuduro-duro na kanyang daliri ang dibdib ng hari. Nagtatagi sa mga bagang ni King Charles na sinagot si Matilda. Dahil si Elizabeth lang ang mahal ko. Hindi mo ba naintindihan yon ha, Matilda? Mula nang ikasal tayo ng mga magulang natin, alam mo sa sarili mo na ang tanging babaeng minahal ko ay si Elizabeth. Pero nang mamatay tao ka, dinawit ang aking mga anak sa iyong pagkakamakasarili. Oo, selfish akong tao. Makasarili akong tao kung yan ang iniisip mo. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil hindi ako natatakot na pumatay ulit hanggat hindi ko nakikitang naghihirap ang pamilya mo. Nag-aapoy ang mga mata ni King Charles na sinampal ulit si Matilda. Kung sa tingin mo, hahayaan kitang gawin ulit yon sa pamilya ko. Nagkakamali ka. Hindi na ako natatakot na ipaglaban ng pamilya ko. Papatayin kita! Parang sasabog siya sa galit. Binalingan niyang lahat ng kanyang mga kawal na nakatayo lang sa bawat sulok ng hardin. Dali ng babaeng ito sa kulungan ng palasyo. Tandaan, sino mang darating para tulungan siya ay matitikman ng aking galit. Dahil sa narinig, natarantang hinatak ni Matilda ang mahabang damit na suot ng hari at nagmakaawa. You can't do this to me, Charles. You know what will happen when this gets to my father. Nag-hysterika na wika ni Matilda habang pilit nagpupumiglas mula sa higpit ng pagkakahawak ng mga kawal na inutusan ni King Charles. You broke my patience, Matilda. I'm not afraid to fight your father to death. Galit siyang tumalikod at pumasok sa loob ng palasyo. Charles! Hindi mo to pwedeng gawin sa akin! Charles! Namamalat na ang boses ni Matilda sa kakasigaw, ngunit walang balak ang hari na lingunin siya.
Umiiyak siya habang pinipilit na ipasok ng mga kawal sa loob ng kulungan. Napabalik lang siya sa kanyang sistema nang marinig ang pagsara ng gate na bakal. Hindi niya inaasahan na ikukulong siya ng hari sa loob ng rehas na bakal na ito. Nang araw na iyon, nakarating ang balita sa North Kingdom kung saan ang kapatid ni Queen Matilda ang kasalukuyang hari. Galit na galit si King Rufus nang babalitaan niya ito. Hindi niya inaasahan na matapang na ngayon si King Charles upang kalabanin siya. Hindi niya hayaan ikulong ang nag-iisang kapatid niya. Itinago na muna niyang balitang ito sa kanilang ama. Alam niyang magagalit yon kapag nalaman ang ginawa ni King Charles kay Queen Matilda. "Prepare the soldiers. We will cross into the Wales Kingdom." Buong pa siyang utos niya sa kanyang kanang kamay na tauhan. "Ma'am, nasa labas si King Charles at gusto kanyang makausap." Mahinang wika ni Dylan nang makapasok na siya sa silid ng Mommy Elizabeth niya. Nagtatakang tinignan niya si Dylan at nakuha naman itong ibig niyang sabihin. "Mom, I'm sorry. Dumaan kasi ako sa palasyo kanina upang tanungin si King Charles kung may alam siya sa kinaroroonan ngayon ni Marlon at Amaya. Ngunit hindi ko alam na may mas malala pa palang nangyari sa palasyo. Inamin ko sa kanya that I'm your adopted son. Mabutit hindi siya nagalit sa akin dahil sa paglilihim ko tungkol sa'yo. Gusto kanyang makausap kaya ako siya sinama dito sa ZCT. Tell him, wala akong balak na kausapin siya." Parang iiyak na sagot ni Elizabeth sa anak. Nakahiga pa rin siya sa kanyang kama at halatang walang balak na bumangon. "But mom, mahalagang pakay niya kaya siya nandito." Pamimilit ni Dylan sa ina. Nakita niyang tumulong luha nito. Umupo siya sa kama at pinahid ang mga yun. "Si Amaya lang ang gusto kong makita ngayon, Dylan. Wala nang iba. Hanggat hindi kami nag-uusap ng anak ko, hindi mawawalang sakit na nararamdaman ko dito sa dibdib ko." Muli na namang humagulhol si Elizabeth habang pinapahira ng kumot ang mga luha niya sa mata. "Mom, your son is still alive. At gusto kang makausap ni King Charles tungkol sa anak niyo." Napabalik kuhas ng bangon si Elizabeth dahil siya narinig. Anong sabi mo? Buhay ang anak ko? Buhay si Marco?" Naghalong iyak at excitement niya habang tinatanong si Dylan. "Yes, Mom. At si Uncle Charles lang ang makakasagot niyan." Wahing irak na rin na sagot nito. Nabuhayan ng loob si Elizabeth dahil sa narinig. Tumalon siya sa kanyang kama at tumakbo palabas ng kanyang silid. Hindi alam ni Dylan kung bakit sa kabila ng kasiyahan ng Mommy Elizabeth niya, meron namang hindi may paliwanag na lungkot siyang nararamdaman para sa kanyang sarili. Siguro dahil unti-unti na ring nabubuo ang pamilya nito, samantalang siya, hindi niya man lang maranasan ang maging masaya sa piling ng totoo niyang pamilya. Siguro panahon na rin upang uwian niya ang kanyang ina. Namimiss na rin ito. Nang makababa na si Elizabeth, agad siyang sinalubong ng yakap ni Charles. Elizabeth, buhay ang panganay natin. Buhay si Marco." Umiyak na wika nito habang yakap siya. Gusto niya itong itulak ngunit hindi niya magawa. Merong bahagi sa puso niya na nag-uutos sa kanya upang yakapin din ito. At yun nga ang ginawa niya. "I'm sorry. Matagal na panahon akong nanahimik. Matagal na panahon akong walang ginawa upang labanan ng North Kingdom. Mas pinili kong kapakanan ng maraming tao kaysa sa pamilya ko. Patawarin mo ko, Elizabeth." Humahagulhol na wika ni Charles. Bahagyang kumala si Elizabeth mula sa mga yakap nito na may pagtataka. "Charles, ang anak natin, nasaan na si Marco?" "Elizabeth, kasalanan ko tong lahat. Nang dahil sa akin kaya nangyari to sa mga anak natin." Patuloy pa rin sa pag-iyak si King Charles. Hindi alam kung paano magpapaliwanag. "Charles, hindi kita maintindihan. Buhay ang anak natin, hindi ba? Bakit ngayon ang itsura mo parang hindi masaya?" "Buhay si Marco, Elizabeth." Muli bumuga siya ng hangin at sinabing, "Siya si Marlon Whitman. Siya ang panganay natin." Grabing mga kaganapan sa episode na to. Sino nga naman na mag-aakala na pagkalipas ng 35 years, ang nakatagong katotohanan ay tuluyan na rin palang sisingaw? Bumagsak na ang balat kayo ni Queen Matilda. At sa wakas, nalaman na rin ni King Charles na akala nilang namatay na anak na si Marco ay buhay at siya'y walang iba kung hindi si Marlon Whitman. Subalit sa gitna ng galit, paghihiganti at ang nagbabadyang gyera mula sa North Kingdom,
May isang napakahalagang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito. Ang kasalanan at kasinungalingan, kahit na gaano katagal ibaon o itago, ay kailanman hindi magiging payapa. Nakita natin kay Marisa kung paano siya iginapos ng konsensya sa loob ng 3 dekada. Ang totoong kapayapaan sa buhay ay hindi makakamtan habang may tinatago tayong mali. Sa huli, ang katotohanan pa rin ang magpapalaya sa atin. Gaano man ito kasakit harapin sa simula. Ano kayang mangyayari ngayong maghaharap na muli sina King Charles at Elizabeth? At paano tatanggapin ni Marlon ang tunay niyang pagkatao? Huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-comment at subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod pang mas matitinding eksena. Ako pong inyong lingkod na si Miss Maria, nagpapaalala na sa bawat kwento ng buhay, laging magwawagi ang katotohanan. Hanggang sa susunod na episode.